Tinulungan ng Slope Protection o Flood Control Project ang Barangay Dalonge sa Santa Barbara na maiwasan ang malalalim na pagbaha tuwing may bagyo. Ayon kay Barangay Captain Angel Tamayo, dati-rati ay madalas na lumubog sa baha ang kanilang lugar dahil earth dike lamang ang nagsisilbing depensa ng mga residente. Anya na mahigit 200 million pesos ang inilaan para sa proyekto na pinondohan ng Department of Budget and Management o DBM sa kahilingan ng lokal na pamahalaan. Unang isinagawa ang slope protection sa bahagi ng kanilang care village bago pa man ang mga naunang proyekto sa boundary ng bayan ng Calasiao. Ipinahayag ni Tamayo na maayos ang kilalabasan ng proyekto at nakikitang tama ang paggastos ng pondo. Gayunpaman, nananawagan siya na magkaroon ng warranty upang masiguro na maaasikaso ng kontraktor ang anumang masira, lalo na't wala pang isang taon mula nang matapos ito. Bagamat nakikinabang na ang mga mamamayan, may ilang bahagi pa ng barangay na hindi pa natatapos ang proyekto. Kamakailan sa kasagsagan ng bagyong Emong at Habagat, nasira ang pader ng isang residente nang umapaw ang tubig patungo sa kanilang lugar. So far, so good naman para sa aking mga kabarangay, kababaryo. Kasi nung hindi pa ito nagagawa, itong unang phase ng itong slope protection or flood control project, tuwing bumabagyo, tuwing lumalalim ang kailugan natin, aking mga kabarangay medyo hindi na makatulog, nangangamba. Nagdadasal na huwag sanang bumigay yung mga dike kasi nagkaroon na kami ng ilang beses, ilang ulit na nagkaroon ng flash flooding dahil bumigay na yung dike. Kasi earth dike lang kami dati. Papasalamat pa rin kami sa national government, sa Pangulong Bongbong Marcos, Congressman Rachel Arenas, at Mayor Carlito Saplan. As far as I know kasi, karoon na ng mga 200 million na may higit. Iba pa yung sa LGU na nandyan po yung care village namin, yung pabahay, na ito po ay ginawa ng munisipyo through DBM kasi nagkaroon ng request ang aming butihing alkalde, si Mayor Saplan, nag-grant yung request niya. Kaya ang inuna niya talaga is itong slope protection ng care village para hindi na mangamba yung mga taga dyan sa pabahay. Kung ang competition ko dito, kung mga 100,000 plus, meron, mahigit. Kasi maraming mga inumpisan tulad doon sa Zone 3 namin, may Sitio Santiago na tinatawag. Mayroon na silang inuna doon last year, natapos na rin nila. Ito yung boundary ng Barangay Dalonge at Barangay Talibao, Calasiao. Sa ngayon, ang nakikita ko ngayon, nararapat lang din, pero sana karoon ng warranty din. Kasi syempre wala pang isang taon na nagamit. Too early to tell naman kasi kung sasabihin namin na walang kakulangan o lahat pulido. Sana sa lahat ng proyekto ng pamahalaan may magbibigay sila ng warranty para if ever na masira within the period of 1 year, mabalikan ng kontraktor. Gumagawa ng mga kalsada o gumagawa ng mga slope protection na naturally hindi nakakasingil ng buo yung kontraktor kasi nagkakaroon ng warranty. Para if ever na magkaroon ng problema, mabalikan nila. Hindi yung natapos na nila, wala na silang pakialam na another budget na naman. Kawawa naman din ang gobyerno. Pati kaming mga tao dito na nakatira, mga residente, magiging kawawa ulit kasi it will take time na kung ilang taon na naman na pwedeng mabalikan nila. Huwag sanang mubong parang kabuti, tapos mawawala din na isang iglap lang. Hindi namin sila mahanap. Yung mga natapos na, kasi may mga part pa na hindi pa natapos, dito sa mga tapos na, nakakatulog na sila ng mahimbing. Noon kasi sa may Villanueva Bravo na sitio, noong kasagsagan ng bagyong Emong at ng Habagat, nag-overflow kasi yung ilog, dumaan na sa kalsada mismo. Yung isang residente doon na may bahay siya doon, na may pader, nawasak yung pader niya. Doon dumaan ang tubig. Sa mga natapos na ng mga slope protection, talagang benefited na yung mga tao. Praying pa rin tayo, nagdadasal tayo na sana natapos na itong issue, pag natapos na itong problema ng flood control, is maituloy. Huwag i-stop. Yun lang yung hinahangad namin na taong barangay, tapos lahat ng proyekto. Unang-una, siyempre, sa aking mga kabarangay, na lagi kong sinasabi, kinig sila kung ano man yung gawa naming announcement na pag nagkakaroon ng bagyo, pag nagkakaroon ng ulan, o pag bumabaha. Kami ay nag-ikot na nagpapaalala sa kanila
na magkakaroon ng preemptive evacuation kasi ayaw namin magkaroon ng casualty talaga. Preparado kami for the evacuation area. Mayroon kaming Dalongge Elementary School. Yung ating masipag at mabait na principal doon, Madam Emma Carbajal, hindi nagdadalawang isip na i-offer yung school. Mayroon din kaming barangay hall kapag accommodate ng kahit 4 o 5 pamilya. Mayroon din akong bahay doon, may building tayo doon. Panawagan din sa mga nanunungkulan sa tataas na posisyon, sana siyempre magkaisa, magtulungan, pati mga ahensya ng gobyerno na ngayon ay nililitsyon na, ahensya ng DPWH. Kung maghahanap man sila ng kontraktor, is yung nasa legal na paraan kung paano mag-award ng bid, paano sila mag-bid. Magkakaroon tayo ng balansyadong pamumuno at saka yung pag-implement ng mga project. Magkakaroon din tayo ng kumpare, kumare, palakasan system. So na lang sa talagang na-meet niya yung standard talaga. Kawawang mga tao, kawawang nasa barangay, panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon, kung malunod kaming lahat kasi mga substandard yung mga ginagawa. Kaya ang panawagan ko, paigtingin ang serbisyo sa barangay. Sa barangay rules tayo. Panawagan na huwag nang mag-away-away, wala nang politika. Kasi ang nangyayari din sa taas, masyadong kulayan ang laban. Huwag munang magkulayan, serbisyo na. Nagpaalala naman ng barangay captain sa mga kabarangay na makinig sa mga anunsyo lalo na sa panahon ng bagyo. Muling ipinaalala ang kahalagahan ng preventive evacuation upang maiwasan ang anumang casualty. Sabay bigyang diin na may nakahandang evacuation centers para sa kanila. Kasabay nito nanawagan din siya sa mga nakakataas na opisyal na tiyaking maayos ang pamantayan sa pagpapatupad ng proyekto at balanse ang trabaho ng kontraktor upang tuluyang mapakinabangan ng mga residente ang flood control system. Mula rito sa bayan ng Santa Barbara para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!